Nung tinayo na nga yung house, parang tumulo yung luha ko. Bakit? Nung nakita ko nakatayo na. Kasi that's my Yung first investment ng bahay na ilang taon ako, 20 plus. So sabi ko, hindi ko akalain na makakabili ako ng house. Umabot ka sa point na nanghiram ka? Yes, kasi ang nangyari naman nun, napakap yung shooting. Siyempre, pag hindi ka nag-shooting, wala kang sweldo eh. So, Money Masters with Chinky Tan. The views and opinions expressed by guests on Shake Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Shake Positive is for entertainment and informational purposes only, while guests may share insights on financial and business topics. This does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. Ang tanong, nakakaipon ba si Miss Aramina nung panahon na kumikita? nung time na, nakakaipon na ako nung naging bida na ako. Kasi tapos nung nagkaroon ako ng regular, which is Bubble Gang, dahil ang schedule ko, every Mondays, ang taping ko ng Bubble Gang. Then, Tuesday, taping ako ng teleserye sa GMA. I think kung mawawala ka that time. Basta right after that, may papalit. Tapos, Tuesday, Thursday, Saturday, twice or 3 times, depende sa call time mo yung teleserye. Okay. Once a week ng Bubble Gang. Tapos, Wednesday, movie. Tapos, Saturday, rumaraket ako. Yun. So, rumaraket ng singing. Ang tawag nun, babaeng walang Pahinga. Yun. Ganong katagal mo ginawa yun? For almost 10 years. Almost 10 years. Kasi I did overall parang 60 films in my entire 31 years. And then, ganun din, 60 plus teleseries and guesting. Kasi may mga MMK, may mga ganyan. Hindi, yung Bubble Gang, gano'ng katagal dun? Bubble Gang, 10 years ako sa Bubble Gang. So, nakabili naman ako ng bahay. Ito yung tanong, habang kumikita ka, lumalaki ba ipon mo o tumataas ang lifestyle? Tumataas din ang lifestyle. Kasi padami na ng padami din yung kailangan. Pero pataas din kasi ang mga bilihin. Narinig ko na yan eh. Kung dati yung meron akong binibili na eye makeup remover, nag-start siya sa 500 pesos eh. Parang ngayon 2,000 pesos na siya. Pero hindi, ito yung weird part no, Miss Ara, at the same time lahat na nakikinig. Hindi nyo ba napapansin? Nung maliit pa kita, na pagkakasya, minsan may sobra pa. Yes. Nung lumaki nakita, nagkulang na, nagkautang pa. Yes. Diba? Mm-mm. Kasi nga, we always complain about yun nga, ay, inflation, tumaas na yung makeup ko, 500. Pero we never talk about lifestyle inflation. Yes. Umaano rin yung lifestyle, actually. Oo, di ba? Yung dating hindi natin napupuntahan, pinupuntahan na, pero nasanay na. Yeah. Actually, hindi nga ako maluho sa yung kakain ako sa sobrang mga mamahaling restaurant. Saan napupunta? Sobrang bihira lang yun. Dumating ang time na naging obsessive-compulsive ba tawag doon? Saan? Yung sa mga bags. Ayun yun. Oo. Sa mga bags. Di ba? Sino nag-introduce naman sa iyo? Dapat yan may kasalanan. Oo nga. Sino ba nag-introduce sa akin? May influensya yun eh. Kasi dati, happy na ako sa mga Kate Spade. Nung teenager ako. Totoo. Michael Kors. Totoo. At saka may local brand pa nga dito, mga Jacqueline. Oo. Yes. Ano pa ba yung mga, dati, yung mga sponsors lang. Alam ko na kung sino. Sino? Yung mga kasamaan ko ring artista. Oh. Sa Bubble Gang. Actually, yun pagdating naman sa gadget, si Michael V ang influence ko dyan. Kasi for example, may bagong phone. O yung, kunwari, nagkaroon ng bagong iPhone, o bagong ganyan, BlackBerry, o ganyan. Pag-uusapan, so lahat kami, bilihan. Pag nakita namin si Bitoy kasi mag-gadgets. Pag gadgets, kay Bitoy. Tapos pag bag, kay Rufame. Hindi naman siya nag-influence. Kumbaga, in your surroundings. Yeah. Kaya nga alam mo, yun nga yung may kasabihan tayo. Alam nyo kung 4 ang kasama mong gastador, pang-5 ka. Pag 4 ang kasama mong kuripot, pang-5 ka. Diba? Yes. Nakaka-influence eh. Pero ngayon, habang tumatanda ako... nagmamature. Okay, habang nagmamature, nung nag-separate ako, may mga obligations ako na babayarang bahay, babayarang sasakyan, kailangan matapos ko siya. Kumbaga, pag meron akong kailangang... Kunwari, may gustong-gusto akong bag, magde-dispose ako.
Kasi aminin natin, marami ring mga bags na hindi na nagagamit. Tapos, lalo na na-realize natin nung pandemic. Nung pandemic, nasira yung ibang bags. Oh, talaga? Yes. Sayang. Nag-powder yung yung leather. Kasi hindi naman yung hindi ko naman open lagi yung aircon. And wala pa akong mga dehumidifier na. Tapos, yung mga shoes. Yung mga shoes naman, meron ako mga signature branded. Pero, bihira naman din ako bumili ng mga brandeds na because may mga sponsors din ako before. Like Adidas, Johnny Lee, nung time nang nasa bubble gang ako. Nakaipon ako ng Adidas. Sobrang dami. So, tapos, na-dispose ko yung iba. Tapos bumalik ngayon. Bakit? Bumalik yung ibang style ng Adidas. Diba ngayon, usong-uso siya ngayon. Yung retro. Mga Gazelle, yung mga... parang meron na ako nung ganun before, yung parang mga Superstar. So, iyon, meron lang akong mga iniiwan lang na pieces. Ngayon, kahit hindi siya signature, basta maganda siya, I appreciate. Ginagamit ko, lalo na pag natuto ka na pagdating sa bahay, kasi naging independent ako. Ako talaga gumagastos nung wala pa akong asawa. Ako gumagastos lahat sa bahay ko. Yeah, may naturo ba sa'yo tungkol sa pera? Wala naman. Mahilig lang akong marami rin akong failures pagdating sa money. Dumating din ako nanghiram ako, nangutang ako. Nung mga time na not really starting, yung bida ko, pero parang feeling ko hindi pa enough yung kita ko, pero lumalaki yung ko. So, ang nangyari dyan, mga kapatid, correct me if I'm wrong. Yeah. Kasi habang kumikita ka na, bumibili ka na eh. Like for example, lupa, sasakyan. May commitment ka na may mga monthly. So, all of a sudden, yung projects ay kumakonti. Di ba? Hindi consistent. Or yung cheque. Iyon lang ang problem. Oo. Lalo na pag kay mother. Oh, nako. Post-dated checks. Love you, mother. I love you. Pero, ang ginawa ko, naisip ko noon, sabi ko, kesa mother, kesa bayaran nyo na lang po ako ng post-dated, bilan nyo na lang po akong sasakyan. Kayo na po mag-monthly noon. Tama. Yung talent fee ko, doon yun na lang po kunin. Pumapayag naman siya. Pumayag naman siya. So, kaya ako nakabili ng space gear. So, yan po nangyayari. Nag-overcommit ka na hindi mo pa alam kung talagang regular ang income. And likewise, guys, if you're out there right now, be careful. It doesn't mean to say na kumita ka na ngayon, magiging regular na siya. Especially when you're in sales, when you're doing projects. Bakit po? Pag oras na tumigil yan, wala kang choice. Either ibenta, palugi, or manghiram. So, umabot ka sa point na nanghiram ka? Yes, kasi ang nangyari naman nun, napack up yung shooting. Siyempre, pag hindi ka nag-shooting, wala kang sweldo eh. So, sa TV, wala namang problema. Pero siyempre, yung sa movie, dati, pag gumawa ka ng movie, inaabot ng 8 months. Totoo. 'Di ba? Ngayon, you can finish a movie in a month. Minsan nga, 2 weeks lang, tapos may movie kung every day or every other day. Pero before talaga, pinagtatagpo-tagpo yung schedule ng mga artista. As in, twice, 2 beses ka lang mag-shooting ngayong buwan na to. Tapos next month na ulit ang continuation. Kaya minsan, iba-ibang itsura eh. At saka hindi lang yun. During those times, yung 1990s, kung mag-ilaw yan, grabe. Yes. Grabe. Yung ilaw, negatibo. Pero kasi nung inabutan mo na yung recent, mabilis na, maganda yung ilaw, maganda na yung camera, mabilis na mag-set up. Yeah. Since nabanggit mo kanina, Miss Ara, na meron kang mga properties, di ba? Yan ang may naipong ka. Sino nagturo sa'yo? Ang nagturo sa akin, tinigil ko na yung mga bags. Ano na lang yan, parang once in a blue moon, si Ate Sharon. Saan kayo nagkasamang movie? Hindi kami nagkasama ng movie. Nag-guest kasi ako sa kanya, sa Sharon, yung show niyang Sharon sa ABS. And then, yun yung first time na nag-duet kami ng Mr. DJ. It's a dream come true talaga dahil kasi pinagliya ako ng mami ko sa kanya. Wow! Na lihing inis. What lihing inis? Naiinis mami ko pag nakikita siya. Oh. Tapos, pag nilipat niya yung TV, ganun pang lipat ng TV. Hinahanap niya ulit. Makikita niyo si Ami Austria. Okay. Naiinis din siya. Huh! Kasi ang taray daw ng face. Okay. Pero ano lang yan, it's because of the hormones. I know. Yeah, so, yun yung 2 pinaglihan ako ng mami ko. Ami Austria, Ate Ami, and si Ate Sharon. Yeah.
And that time, sabi niya, you know what, mag-invest ka sa property, ganyan. And nung time na yon, may inalok sa akin, yung sinasabi mong house sa Ferndale, which is si Tito Vernon Gamboa, kapatid yata ni Tita Helen Gamboa or pinsan, nagwo-work sa Ayala noon. And then, parang may pre-selling. Yes, during that time. Pre-selling. Para siyang mga American houses. 2 years to pay. 0 interest. Sabi niya, pinakita ko sa kanya, sabi niya, okay yan. You can never go wrong with this developer. Yan. And sa properties. Kahit mabigat yung monthly, ginuho ko na. Ginuho ko na kasi I have a teleserye naman, I have Bubblegang, and I have movies. And then, kinuha rin ako ng Tanduay. So, pero yung sa Tanduay, nabili ko ng sasakyan. Kasi kailangan ko na ng bigger car. Yeah. Bigger car. Yeah. And hindi ko naman siya kinash out. Uso kasi talaga noon ng mahilig ako sa terms. Natuto yan kay Mother Lily. Oo. Pag under ka, maintindihan mo yan eh. Post-dated check post-dated check. Pero kung gusto mo, rediscount, may discount. Babawasan pa yung fee mo. Yeah, mahilig ako sa terms. So, 2 years to pay, lalo na pag 0 interest, ganyan. Okay, so talagang grabe rin naman yung project nun. Kaya inuna ko yung mga, yung sasakyan at saka bahay para makapag-invest ako. And then, nung tinayo na nga yung house, parang tumulo yung luha ko. Bakit? Nung nakita ko nakatayo na. Kasi that's my first investment ng bahay na ilang taon ako, 20 plus. So sabi ko, hindi ko akalain na makakabili ako ng house. And then, natirang ko ng 5 years yun. Parang, yun nga parang nag-upgrade din yung lifestyle mo. Parang mas gusto mo na mas bigger house. Exactly. Dahil parang feeling ko, yung mga gamit ko rin kasi dumadami na. Tsaka parang, I don't know, parang bigger investment siguro. Nabenta ko naman yung bahay ng mas mataas naman. Tapos ginamit mo yung pera, saan? Ginamit ko yung bahay pang dun sa bagong house. Na, which is, hindi pa rin naman niya na, konti na lang naman yung dinagdag ko doon. Nag-loan lang ako ng konti lang. Hindi ko siya totally kinash out lahat. Tapos, nung ko na siya, 10 years ko siyang tiniran. Tapos, nabenta mo ulit? Nabenta ko ulit. Nag-multiply ng ilang beses? 18,000 per square meters to 70,000 per nag-5 times. 5 times. Yeah, 5 times. Kaya makikita nyo guys, ito lang again, hindi naman sa si Miss Ara, 'di ba? Nag-uumpisa pa lang, you will never go wrong with property, 'di ba? Kahit wala kang masyadong alam sa investment, 'di ba? Yes. Oo, basta sa lupa, tataas yan in due time. Tataas siya talaga. Kasi meron naman kaming ancestral house. Kaya, alam mo yung parang hindi ako natatakot. Sige, benta natin. So, parang, feeling ko nga, yung parang bagay siya sa akin business na hindi ko pa pinapasok. Yung real estate. Kasi, every time na may binibili ako at binibenta, nabebenta ko siya agad. Oo. Saka, syempre naman, may advantage din. Ay, dito nakatira dati yung artista si ganito. Di ba? May advantage din yun. Sige, let's talk about naman, ito naman, yung, syempre, as you are navigating this in your career, and I just want to talk also to the people who's watching this right now, ang encouragement ko talaga sa inyo. Kasi minsan, di ba, habang kumikita, yung parang hindi mo alam, ang tanong, saan napupunta yung pera ko? Umabot ka ba sa punto na Hindi naman. Parang lang, lalo na nung naging online, naging dumadaan lang sa bank, issue ka ng cheque. So, hindi mo na talaga siya totally nahawakan. Nung pandemic, cashless, transfer na lang. Minsan, cash sa wallet. Wala ka. Parang puro nasa na lang, nasa app. Totoo. Nandun na yung money. Hindi ko naman kasi nakikita ko naman mga investment. Dumating din kasi ako sa point na bumili rin ako ng mga alahas. Good. Na mga diamonds, ganyan. So, andyan naman siya. Investment rin naman sa... Yun kasi sabi sa akin ni Ate Sharon property and jewelries. Totoo yun. Oo. So, madadagdagan na ngayon ang kaalaman mo. Idagdag mo na pati yung arts. Oo nga. May nag-advise na sa akin yan, arts. Pero I think papunta na rin ako doon soon. Okay. So, right now, syempre, it's so nice na naka-recover ka, ang ganda ng career. Pero in reality, hindi ganun ang buhay. Ano yung pinakamalaking pagsubok na dinaanan mo?
In terms of what? Wala, habang nabubuhay naman tayo, may mga pagsubok tayo. Siyempre, nandun yung point na broken-hearted ka Siyempre, nagkaanak na ako, tapos na-broken-hearted ka. Ilan ang anak mo? Isa lang. Okay. Oo. How old? 10 years old now. Oh, 10 years. Oo. So, I thought, yun yung, kumbaga, kami yung magkakatuluyan. Kasi, my dream is to have whole family. Yung buo talaga yung pamilya. Kasi nanggaling ka sa pamilyang Yes, oo. But, hindi nangyari. Hindi naman din ako nagkaroon pa rin naman ako ng hope na mangyayari pa rin yun. Kahit hindi na yung gusto kong mangyari. Gaano katagal ang healing period mo during that time when that happened? Healing period, hindi ko masabi kung kasi nagmo-move on talaga ako pag hindi ako marunong magtanim ng galit or something. So, mga 4 years, after 4 years, doon ako nag-start mag-entertain ng panibagong guy. Kasi, alam nyo guys, ito lang FYI. Just to give you a perspective, every time when you experience failure, or if not naman, yung mga loss, nagkakaroon ka ng, aside from yung time of healing mo, yung depression and acceptance to that, yung process, nagkakaroon ka ng trauma Parang ganito lang yan Parang pag nakagat ka ng aso, di ba, in the past. Kahit na cute yung aso, di ba? Yeah. Anong gagawin mo? Nangagat ba yan? Oo, nangagat ba yan? May ba yan? May rabies shot ba yan? Di ba, very careful ka Yeah, very careful na talaga. So, lalo na babae yung anak ko. Oo nga. So, 4 years, di ba? I'm sure ang hirap talaga ng period ng So, what made you change your mind na sabi mo, sige, I will give love a second chance? Because I want to have a partner in life. Gusto ko magkaroon ng father figure ang daughter ko. Though naman, good father naman yung father ng daughter ko. Hindi naman pinapabayaan. Hindi ko rin naman siya pinagkait. Okay. Kasi 'di ba yung iba hindi pinapakita or something. But ako, wala namang kasalanan yung bata. So, pag gusto niyang mahiram, pinapahiram ko. Iyon nga yung doon ang mahirap na time sa akin mag-move on dahil, di ba pag nag-move on ka, hindi mo na nakikita yung tao. Yes. Ito, every week ko pang nakikita. Because bumibisita. I'm on breastfeeding that time. He wants to see his daughter. So, at saka occasionally, kailangan kasama talaga ako kasi nagbe-breastfeed ako. Alam mo yung magkasama kayo pero hindi kayo. And you're still, buti na lang wala akong postpartum. Kasi 3 months old yun daughter ko, nung we separated ways. Wow. And nakakatuwa pa nun. Hindi nakakatuwa. Nakakatawa siguro. Nakakatawa. Mixed emotions. Kasi nung we broke up, nanalo kong 1 million. Huh? Saan? Sa dinner noodle. Ay! Talaga? Yeah, Kay Chris? Si Lucky Si Lucky nun. Yeah, yung puro mga celebrities ang mga maglalaro. Yeah, so sabi ko, alam mo yung you're sad, but tapos as in mixed emotion. Hindi mo alam mo yung pakiramdam na kaalis lang niya sa bahay, tapos bigla akong nanalo. So parang, kaya yung sabi ko, yung sigaw ko nun. Sabi ko, grabe. sobrang roller coaster Anong choice emotion. naman pala? Sige, bring us back. 1 million or yung kapalit, yung isa. Yung di ba? May yung banker yan, di ba? Nag-offer. Okay. 1 million and 350. At least the lowest that you can Kasi get. ang pinagpipilian ko na lang is 100 peso and 1 million. Ay, pwedeng mapunta sa 100 yun. Pesos. Yes. Oo. Ganun kalakas ang loob ko. Grabe. At talagang sabi ko, no deal! Hindi, wala siya sa tamang pag-iisip mo. Kaka-break up lang. Kasi wala sa tama. No deal! Grabe. Walang deal. Ito yung tanong. Nung nanalo, sige, peace na tayo. Hindi naman. Pero nag-ano na kami noon, pero tinanong ko pa siya noon kung anong number na pipiliin ko Isa siya na, bago siya umalis sa bahay. Sabi ko, pag ako na maglalaro, tingin mo, anong number ng attaché kukunin ko? Siya pumili ng numero na last number mo? Yes. Wow! Siya pa pumili. Sabi ko, ay, gabi. ano ba to, Lord? It's number 7. God's number, di ba? Yeah. Pero may mga tinanungan pa ako, lahat sila number 7. Mm-hmm. So,
Okay, so right now, let's move on. So si Aramina ngayon ay isang entrepreneur na. Yes, Grabe. entrepreneur. How do you reinvent yourself? Paano ka napasok naman? Hindi ko nga alam, Sir Chinky, saan ko nakuha yung pagiging entrepreneur ko eh. Kasi mami ko, hindi siya entrepreneur. Not at all. Kahit inaano ko siya noon na bigyan ka ng puhunan, magtayo ka ng tapsi ni mami, yung ganon. Kasi masarap yung tapa niya. Bata pa lang ako talaga yun na yung timpla niya sa tapa. Kaya sinama ko siya dun sa cafe ko no na recipe. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung pagiging entrepreneur ko. Hindi rin naman ako talaga nakagraduate ng college. Masyado lang akong siguro, risk taker. And I think dahil sa pagiging hindi ma-entrepreneur mami ko, gusto kong maging entrepreneur. Parang hindi ko naman sasabing ayokong maging katulad ng mami ko. Parang gusto ko lang ibahin. Kasi syempre, nakikita ko sa mami ko pag wala siyang sariling pera. Siyempre, binibigyan ng alawan. So, minsan nahihirapan siya pag hindi niya alam kung saan siya kukuha. So, parang, I guess, habang lumalaki ako, nakita ko na mahirap pag wala kang sariling money. Kailangan, sabi ko, kahit babae ka o kahit mag-asawa ka, dapat meron kang pinagkakakitaan. So, as we all know kasi, the reason why I think na pumasok ko rin sa business is because we know for a fact na hindi regular talaga and Yung steady. showbiz. Oo. Yes, yung showbiz. But marami rin akong business na pinasukan na hindi nag-succeed. Really? Yes. Sige, Super dami. Can you please bring us to those moments na yung mga mistakes mo at saka failures? Nag-succeed ako for a while, pero alam mo yung hindi, I can say, sobra ka nag-succeed pag nandiyan pa eh. Maybe, learning experience for me. Ko, Ara and Heidi Video House, dun sa labas ng bahay namin sa Santolan, sa ancestral house namin. O, nalugi ba yun? Dumating yung point na palugi na because eto yung nauso yung pirated. So, it comes with hindi mo naman ginusto at sinasadyang mangyayari sa panahon. Ay, yung video house, yung parental, nagpaparent Yes, kayo? yung parang mga Video shop. video. Yes. Yung rental. Actually, inabutan ko yun kasi nagkaroon ako ng shop also ng video and VHS. Betamax Yes, and yun. VHS from 1982 to 87 ako. Yes. Yung kasagsagan nun eh. Kasi di ba ang sikat po nun, Aka Video, Viva Yes. Video. Yes. So yung cousin ko kasi nag-franchise ng Aka Video. Then nag-migrate na siya. Sabi niya, sayang naman to, bilhin mo tong mga gamit na to. Ayoko mag-franchise ng Aka Video. So pinurchase ko lahat ng items niya. And then, nag-create ako ng Ara and Heidi Video House, which is pangalan ng sister ko, dun sa Santolan Pass. Mga rin yun, 1 year, tinagal. Kasi, eto na yung nire-raid na, I think si Senator Bong Revilla pa yung nun eh, OMB. OMB, yeah. OMB, na sinusugod yung mga pirated. Yes. Oo. So, that was first. Tapos next, ano pa yung business? Next is, nag-bid din kami, may kapartner ako sa canteen, pero minimal lang naman yung pero siguro mga main business, nagkaroon din ako ng Posh Models. Okay. It's a casting agency. Ba't di siya nag-work? Tumagal naman siya ng mga 3 to 4 years, but the problem naman is meron na mga companies, na mga brands, na matagal na magbayad. So, kailangan mahaba ang PC mo, mahaba ang bulsa mo, kasi yung mga talents mo kawawa naman. So, talagang inaabot ng 1 year, yung nakaka-relate po ba kayo? Sobra. Hindi, sobra. Alam mo, guys, ito lang, no? For your information lang, bago ka talaga magnegosyo, pag-aralan mo. That's Yes. number 1. And it has been my rule of thumb ko, na hindi ako personally papasok sa negosyong pautang. When you say pautang, may collection. Okay, yeah. Which is katulad nitong Agency. casting agency. Oh, kasi painful siya eh. Painful and stressful. You render the service. Na-deliver mo na siya. Tapos, may danger pa na magkalimutan or let's say hindi ka mabayaran, di ba? At saka yung may overhead expense ka eh. Tapos, nag-aabang ka, naku, mababayaran ba ako? Nangako sila na babayaran, tapos hindi ka nabayaran. Kailangan mga utang. Sobrang stressful siya. At alam mo naman, minsan ganun din sa... di ba? Sa ating industry. O Yes. minsan, di ba? Yung parang nakalimutan mo na pala na hindi mo na na-collect. Yeah.
Yung True. yung pink slip na yun. Mm. Grabe. Meron pa Okay, bang yung failures? Porsche models, I don't have any experience. Ang experience ko lang, nagbi-VTR lang din ako. Oo nga. So, hindi ako, the process, the nitty-gritty ng handling Yung an day-to-day. agency, Oo. hindi ko talaga alam. But may naging partner ako na talagang they know how to operate it. So, yun, tinanggal ko na siya. Sa akin din nag-start si Uma Kuni. Oh, Yeah, bago siya mapasok sa bahay ni Kuya. bahay ni Kuya. O, naging talent ko din siya. So, marami kami na supplyan ng mga talent sa mga commercial. From minor to lead. It's a good experience din. Ano pa but yung next na next is, I had a restaurant, Italian restaurant, sa Morato. gaano katagal? 3 years. Tapos, nag-downsize ako because ang mahal ng rent. Pamahal yung rent. So, nag-downsize ako, tapos sad to say kasi nung nag-downsize ako, nag-change ako ng menu, namatay naman yung chef ko. Oh, parang yung mga ganun ba? Guys, ako, FYI, isa ring lesson yan. Huwag na huwag kayong magtatayo ng negosyo na mismo kayo hindi nyo alam paano patakbuhin. O ito, sample, salon. Yes, salon. Hindi ka marunong gumupit, hindi ka marunong magkulay and everything, nag-rely ka sa tao. Yes. Oras na hindi pumasok ang tao. Iyon ang problem. Or let's say, pinirate yung tao mo. Yes, yes. Ganon din sa chef. Pagre-restaurant ka, huwag mo iasa sa chef mo. Kasi hostage ka. Meron pa bang yung failures? Porsche models, I don't have any experience. Ang experience ko lang, nagbi-VTR lang din ako. Oo nga. So, hindi ako, the process, the nitty-gritty ng handling Yung an day-to-day. agency, Oo. hindi ko talaga alam. But may naging partner ako na talagang they know how to operate it. So, yun, tinanggal ko na siya. Sa akin din nag-start si Uma Kuni. Oh, Yeah, bago siya mapasok sa bahay ni Kuya. bahay ni Kuya. O, naging talent ko din siya. So, marami kami na supplyan ng mga talent sa mga commercial. From minor to lead. It's a good experience din. Ano pa but yung next na next is, I had a restaurant, Italian restaurant, sa Morato. gaano katagal? 3 years. Tapos, nag-downsize ako because ang mahal ng rent. Pamahal yung rent. So, nag-downsize ako, tapos sad to say kasi nung nag-downsize ako, nag-change ako ng menu, namatay naman yung chef ko. Oh, parang yung mga ganun ba? Guys, ako, FYI, isa ring lesson yan. Huwag na huwag kayong magtatayo ng negosyo na mismo kayo hindi nyo alam paano patakbuhin. O ito, sample, salon. Yes, salon. Hindi ka marunong gumupit, hindi ka marunong magkulay and everything, nag-rely ka sa tao. Yes. Oras na hindi pumasok ang tao. Iyon ang problem. Or let's say, pinirate yung tao mo. Yes, yes. Ganon din sa chef. Pagre-restaurant ka, huwag mo iasa sa chef mo. Kasi hostage ka. Dapat alam mo ring gawin yung kasi pwede ka magturo. That's why I think mas nag-succeed ako dito sa beauty products, sa Ara Secret. Why? Kasi it relates to me. I use it. Kinukuha nga kami para mag-endorse ng mga beauty products. And etong beauty products na to, hindi pa uso ang online. Mahal pang pagpapagawa ng website na nagpagawa na. Kailan pa na ito nabumpisa si Ara Secret? Year 2000? 2000. Yeah, year 2000. Yes, I can remember that. Yeah. Nung nag-introduce ka pa di ba? Tapos, ikaw mismo ang nagde-demo, so lahat. Tapos, nag-umpisa ka na talagang maliit. Yeah, maliit. So, until now, online pa rin naman ako. Right now, syempre, kasi meron akong bagong journey na pinasukan. So, medyo muna ko laylo. Kasi after election, I'll be launching another products na kailangan may bago-bago kailangan change packaging din ako, ganyan. So, andyan naman siya, may clientele ako, may suki, ship worldwide. Nagkaroon din ako ng mga resellers dito sa provinces. And then, yung isa pang sa di ba, katulad niyo po, sabi niyo, restaurant, kung di niyo alam. Because
meron akong forgotten passion, yung baking. Yung hazelberry, yung cheesecake ko, it's my recipe. So, kahit mag-close ako kung ano, anytime pwede kong balikan. Alam mo yun eh. Because it's my recipe. So, walang makakagawa. May tinuruan ako sa bahay. Yun yung napunta sa commissary. Pero, iba yung, nung nagkaroon ako ng chef, iba yung araw nung gawa ng chef, iba yung araw nung tinuruan ko for my recipe. Hindi ko binili yung recipe ko sa another chef. Of course. So, yun. Ngayon, I supply lang na still online siya, yung cheesecake nasa jar na. Ngayon, I accept orders online and then I still have in Makati. So, I think yung hazelberry, I can see yung successful, then we will open in Zambales this Vermont. Yeah, ito naman guys, FYI, para sa mga taong nag-uumpisa sa negosyo ganito. Ang parating tanong mo, if the business is scalable. Well, ibig sabihin scalable, kain palaki. So, in order for you to scale a business, 3 things that you need to complete and fulfill. Number 1, kailangan ayusin mo yung system. Internal system, process, purchasing, cooking, kung ano man yan. After nga maayos mo yung system, you find the right people. Competent people na pwede mong pagkatiwalaan, at the same time maaasahan. Yung pangatlo na lang yung resource. When say resource, pera, oras, skill. Tatlo yan. First, ayusin mo yung sistema, hanap ng tao, tsaka mag-isipin yung pera. Pera isip. Grabe. So, looking ahead, what are your STEM plans for the future, Ara? I still want to continue the Ara Secret Hazelberry. Naalala ko, di ba binanggit ko nga yung restaurant. Nag-start kasi ako sa malaki agad na restaurant. Iyan yung na-downsize ako. So, now I've learned my lesson. Sa Hazelberry kasi, nag-start na ako sa home base. Nag-ano ko, made to order. I accept orders online. 5 years ako, tapos sumasali ako sa bazaar. So, sumasali ako sa mga bazaar ni teen. So, dun ko i-showcase yung mga products ko, baked products ko. And then, dun na ako, after 5 years, dun na ako eventually nag-open ng cafe. Kasi sabi ko, ayoko na mag-start ulit sa malaki. So, yun nga, pag nag-uumpisa tayo ng business, make sure na alam nyo talaga. Kasi pag hindi pumasok ang yung cook mo, sino magluluto? Patay. Kung di pumasok, may salon ka, hindi pumasok yung magre-reband at maggugupit, sinong gugupit? Yes. So, really, that's really a challenge. So, never get into something that you do not understand, no matter how profitable it may be. Yung second na ginawa mo, na sinabi mo, di ba, nag-umpisa ka ng restaurant ng malaki. Ay, gabi. Nabigla ako doon. Kasi nga, tas biglang namatay yung chef mo, tas kahit nasa yung recipe, pero you don't know how to, At saka wala kang oras. Yeah, so wala akong oras. Yeah. So, eto lang guys, FYI, always remember this. At di lang yan, meron pa palang isang kwento si Miss Ara regarding Ara Secret. Yes, before ako mag-website, bakit ako napunta sa website? Nagtayo kasi ako ng kiosk sa mga malls. Mga 1 year. Ang problem is, pag hindi magaling ang sales lady mo, walang benta. At hindi lang yun. At yung, rent. Oo. Di ba, meron ka ng 2 months advance, 2 months deposit. On top of that, may bond. Tapos may tinatawag pang Kiosk. Kiosk. May capital expenditure ka. Ang capital expenditure, one time. Tapos meron kang operational expense. OPEX na monthly, kuryente, upa, tao. Tapos habang hindi ka bumibenta, araw-araw nalulugi ka. Kaya nga, alam mo, yung pinaka-best na diskarte, anong ginawa mo ulit? Nagsabi, mag-website ka na lang. At least, makikater mo pa hanggang abroad. Kasi makikita nila yung products mo. Then, pwede kang magpa-ship ng products mo, which is, umoki ang tumagal. Hanggang ngayon, meron. Hindi, at saka hindi lang yun. Pati yung hazelberry mo, di ba, inumpisaan mo sa bahay? Inumpisaan ko sa bahay kasi nga, na-trauma ako dun sa pagtayo ko ng restaurant na malaki. Sabi ko, sa bahay na lang. Kasi wala rin akong time. Pag may shooting ako, hindi rin ako
It's my recipe kasi. Yun yung forgotten passion ko bago ako mag-artista. Hindi ko na-mention na nagbe-bake ako noon. Nung pumasok ako mag-showbiz, kinalimutan ko yung baking. Then, nung medyo nabuntis kasi ako, nag-aral ako ng culinary. And nag-pastry ako, bumalik yung passion ko. Okay. So, yun, nagtinda ako online sa Instagram. Tapos, sumasali ako ng bazaars. And then, after 5 years, nag-decide ako sumali sa food park. Yung nauso ang food park. So, maliit lang siya. Hindi na, ayoko na ng malaki. Hanggang sa, nung feeling ko okay na, nag-stand alone na ako. Yes. Parang dinahandahan ko na. Yes. Alam mo guys, that is the right way of starting a business. If you notice, karamihan ng mga Filipino-Chinese, ground floor, tindahan, second floor, bahay. Bakit? Just in case di ka bumibenta, hindi mo pwede isara bahay. Yes. Wala kang lugi eh. Totoo. So, you just pay for rent, yung house rent mo, pero you're operating a business. And kailan sila nag-open talaga ng sarili ng store na hihiwalay sa bahay? Pag kumita ng negosyo. Yes. Yun ang ginawa mo. Nung lumakas na, kumita na siya, okay, I think I have the muscle already to already start my own store. That's the reason why shout out sa mga OFW at mga retirees dyan. Hindi porket may pera kami puhunan ka, mag-uumpisa ka ng negosyo. Kaya nga ang dami nag-umpisa ng franchise and everything. Again, di alam, di nabantayan. Imbis na kumita, nalugi. Yes. Kaya nga, painful experience yan. And because of those experiences, okay, Miss Ara, let's put a number para naman magkaroon ng realization tao. Magkano ang nawala sa'yo pag pinagtagni-tagni mo yun, mga yun? Isang bahay. Grabe! I think isang bahay na. Diba? Guys, let me tell you this, and I hope this, kaya nga sinasabi ko, experience is not only the best teacher, but learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. So, ngayon, final talagang grabe, ang dami natin natutunan kay Miss Hazel. So, right now, Miss Hazel, I'm sure there are people out there na nagkamali before. Diba? They have made bad decision in the past. Up to this very day, they still live under that guilt, under that shame. So, paano sila makaka-recover sa ganun? Naku, huwag kayong mag-guilt. Kung guilt at guilt lang din, pwede ako mag-guilt. Siyempre, sabihin nyo madali para sa akin dahil meron naman akong trabaho or ganyan, ganito, may naipon ako. Sa mga, habang nabubuhay kayo, there's still hope. Pwede pa kayong bumangon. Just learn from that experience. Isipin nyo na mabuti yung pwede nyong pasukin. And ako, I realize kung ano yung passion. Yun yung gawin mo. Like, ako, passion ko kasi yung baking. Pwede mong balikan yan eh. Tapos alam mo yung recipe. Kasi huwag tayo sumama sa fad na biglang mawawala sa uso. Dapat isipin din natin yung pangmatagalan. And huwag tayong mahiya mag-start sa small business, sa maliit. Kahit sa bahay pa yan, okay lang. Kasi walang malaking business na hindi nagsisimula sa maliit. So, yung ibang malaking business, mga mga big time na yun. Pero, siguro wala na sila magawa sa pera nila. Pero, tayong nagsisimula, maliit lang puhunan, okay lang magsimula sa umpisa. I can see yung mga online selling, yung magbenta, or kahit sa bahay mo lang, okay lang yun. Sige, ito yung last part. Icha-challenge. Tama po ba? Tama. Icha-challenge na ngayon natin si Miss Hazel at si Miss Ara na mag-ipon. Yan, sa araw na ito. Uy, gusto ko yung pa-challenge mo. Oo. Sir Chinky. Ito yung tinatawag nating ipon card challenge. Araw-araw, pipick ka lang ng isang card. Okay, pick a card. Ano to? Binibenta mo ba to? Yes, product namin yan. Ay, gusto ko to. Oo. I love you challenge. Dahil love kita, gusto ko kitang batiin ka ng 143. Kaya 143 ang ihuhulog mo sa ipon box. Yes, 143 pesos. Ito yung ipon box. Ay, alam mo ba? Ano? Tumingin ako sa mga online shop. Gusto kong gawin yan, yung may mga 20 pesos Ito. a day. 20, 50, 100, 200, 500. OMG! Shade mo siya. Para kahit di mo siya buksan, malalaman kung magkano na. Lalagay mo yung barya dito, pero ang papel dito. Uy, gusto ko to. Yes, para sa iyo na to. And then don't forget, Thank pag you. nag-iipon ka, para saan ka nag-iipon? Okay. Kunyari, travel mo. Or let's say,
education ng anak mo. Para yan ang pinaka-ultimate goal. So, pag napuno ko to, magkano ito? 60,000. Ayan. 60,000. Wow! Tapos yung back-to-back yan, sa likod naman, pwede naman sa children's edition, walang Uy, denomination. pwedeng anuin ko itong mga ano ko, mga lahat ng kasama ko. Ay, di bale. Bibigyan kita. Oo. Ayan din, Magkano no? po itong ganito? Ay, naku, very affordable yan. Oo. 99 buy one, take one. Oh, Wow! di ba? Oo. Oh, so nice. So affordable. Ayan, bibigyan kita ng Ay, ipon naku, cards. Thank you, Sir Chinky. Pwede ba kitang Ano? i-orient natin yung mga tao Of course. sa Pasig? Turuan natin sila. Turuan natin kasi iba pa rin talaga pag may ipon ka. Oo naman. And yun nga, lalo na sa panahon ngayon, kami naman ng husband ko, iba naman yung business namin, nasa naman kami, tech ngayon, yung ride-hailing app. Ooh, ano pangalan? Pick up. Oh, pick up Oh, Wow. pwede ka na mag-book ng taxi, cars, and ilo-launch namin actually bukas Wow! yung luxury na pwede ka mag-book ng BMW X5. So, pwedeng i-download yung app na pick up. Yes, sa How do you spell? iOS. P-E-E-K-U-P. P-E-E-K. Pick. Oo. Pick Oo. up. App. Sa iOS and Android. Wow. At syempre naman, paano ka makokontak? I'm sure marami kang yung Ara Secret, tapos yung Hazelberry. Okay, Hazelberry ba? Tama? Hazelberry. Yeah. So, paano ka makokontak ng mga tao if they are interested to take a look at your products? Meron pong Ara Secret sa Instagram, Hazelberry Official sa Instagram, also sa Facebook, and Ara Colors PH. Ito yung partner ko naman yung Ever Bilena. Oh! But Grabe. ako nag-design ng mga Galing. namili ng mga products, yung mga lipstick, ganyan. Ara Colors PH sa Instagram. Then they can order. May mga resellers din kasi sa mga online. Then pwede naman din sa Instagram. Si Boss Joseldo na guest ko na rin dito. Yes, so Yes. super naging ninong na namin din siya sa wedding. Wow. Oo. Because yun nga, nagkaroon kami collaboration ng Ara Colors. And nag-start yung Ara Colors because of my Ara Secret. Galing. Yun. So, there you have it. Thank you very much. Thank you, Miss Sir Hazel, Chiki. Miss I Ara. love this! Oo. Thank you! Hindi, meron pa tayo. Ipopost ko to. Salamat. Guys, ito lang yun nga. I hope that you got encouraged in this episode. Kaya ang mahalaga, lahat tayo nagkakamali tayo sa buhay. We make bad decisions in the past. I also make mistakes. Pero ang mahalaga, it's not what happens to you. Hindi yung pagkakamali na ginawa mo. Ang tanong, kung anong ginawa mo ngayon sa pagkakamali. Binago mo to? Inayos mo ba to? O pinagpatuloy mo? Always remember, God is a God of second chances. Yung mga tao mapanghusga, yung mga tao kakancel ka, pero ang Diyos, hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Yes. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Siguro 100. Kada 2,000. sampa? Oo, sampa. Kasi hati namin yung, hindi naman kayo binabayaran ng bar eh. Yung paresign na ako sa Accenture. Sa sobrang takot ko na magutom. Kasi siyempre dumaan tayo sa hirap eh. Gabenta pa ako ng pack lunch. Artista na ako nun sa Eastwood to. Meron ka bang system or format na pag-formulate ng comedy? Parang joke? Nakipag-away ako sa asawa ko. Tapos, ang wife ko, ang number one contributor. Ang dami naglumalapit sa akin. Di ba naiinis sa asawa mo? Sabi niya, paano maiinis sa pinagkakabuhayan niyo? In fact, hindi naiinis ang asawa ko. Contributor pa siya. Gano'n siya ka-contributor? Matinding away. Hihinto yan. Whoop! Nakakatawa to Sulat mo to Sabi niya? Oo. Totoo, seryoso ka? Oo. Matinding away to Ano ba? Bilang hihinto siya. Sandali. Sulat mo muna to, nakakatawa to. Tapos Baka pagkatapos makalimutan. sulat mo, tapos tarantado ka talaga eh. Mahirap yumaman sa comedy. Ako, ayan ang gusto kong topic talaga dahil magandang example yung Usapang pera at kwento ng buhay. Pera at buhay. With Chinky Tan. Real stories. Real life.